Magandang araw, Pilipinas. Ako si John Paul Dulce. At ako naman si Francine Misa. Kayo ay nakatutok sa Tropicong 24, ang inyong sandigan sa mga balitang tumututok sa kaligtasan at kaayusan. Sa gitna ng patuloy na pagdami ng mga sasakyan at pagsikip ng mga daan, sila ang ating sandigan para manatiling maayos ang daloy ng trapiko. Madalas natin silang nakikita sa lansangang pawisan at pagkakabilad sa araw. Ngunit patuloy pa rin sila sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Pero, gaano nga ba kahirap at kadelikado ang kanilang trabaho? Alamin natin yan sa ulat nila James. James? Tama ka dyan, Francine, at narito ako ngayon sa Barangay Atehero kung saan dinudumog ng mga motorista ang init, usok at panganib. Gayun pa man, may mga bayani ng kalsada na patuloy na nagbabantay sa ating kaligtasan. At narito mga panayam natin si Enrico na 14 na dekada nang nagsisilbi bilang traffic enforcer. Magandang araw po, sir. Unang-una gusto po namin magpasalamat sa binigay po ninyong oras para sa panayam na ito. At may mga katanungan po kami na itatanong po sa inyo at narito po ang aming katanungan. Bilang isang traffic enforcer po, araw-araw po kayong humaharap sa mga motorista at sa dami po ng inyong karanasan, maaari po ba kayong magbigay ng pangkaraniwang traffic violation ng inyo pong nakikita o nakasalmuha sa kalsada? Ang unang-unang nakikita ko dyan pag kayo naka-duty sa kalsada ay yung mga driver na matitigas ang ulo, mga pasaway na kahit pinai-stop muna diretso pa rin. Minsan hindi nila iniisip yung kanilang kaligtasan sa kalsada na kaya kami gumigit na para sa kaligtasan din nila. At pangalawang katanungan ay kapag po ba ay lumabag sa batas ang isang kapag po ba lumabag sa batas trapiko, paano po ninyo dinidesisyonan kung bibigyan niyo ng warning o ticket ang isang driver? At ano po ang inyong basehan sa ganitong sitwasyon? Unang-una, kapag ganyang may mga driver na reckless driver, mga hindi mga bastos, walang galang, ang unang ginagawa ko dyan ay, siyempre, bilang public servant, ay kinakausap ko na muna na maganda sila para kung ano man yung maging problema namin, ay hindi kami parehas magiging mainit ang ulo. Maganda yung pagiging pag-uusap namin dalawa para hindi kami magkaroon ng hindi ko sila matikitan at para magkaroon kami ng unawaan. Kailangan parehas malamig ang ulo. Kailangan palamigin ko muna ang ulo, hindi pwedeng sabay kaming mag-iinit ang ulo. Dahil pagka gano'n, walang mangyayari sa amin. Siguradong... At ang pangatlong katanungan, maaari niyo po ba ibahagi kung ano ang pinakamahirap bilang isang pagiging traffic enforcer po? Ang pinakamahirap na bilang isang enforcer na trabaho namin sa gitna ng kalsada ay yung sa pagdami ng sasakyan, pagka bumovolume na. Medyo nahihirapan na kami. Tsaka isa pa kasi kaya pagka medyo makapalang sakyan nakapagpatakbo ako rito Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo, sir. Ako nga po pala si Jean Paul Centeno. May mga ilang katanungan lang po ako sa inyo. Unang katanungan. May mga pagkakataon po siguro na may mga mainitin ng ulo o konfrontasyon ng mga motorsiklo. Paano nyo po hinahandle ang ganitong klase ng sitwasyon? Siyempre, hindi naman po pwedeng laging mainit ang ulo natin. Siyempre, kapag hinuli natin ang isang driver, kailangan ay laging magpakumbaba tayo para sila hindi nila maano na mainit ang ulo natin. Para sa gano'n, magkausap kami ng ayos at malaman niya kung ano yung maging violation niya. May paliwanag ko ng ayos. Ito naman po sa susunod na katanungan. Sa tagal nyo pong serbisyo, ano po sa tingin nyo ang pinakamaling akala o maling pagtingin ng publiko tungkol sa trabaho ng mga traffic enforcer? Ang masasabi ko dyan bilang traffic enforcer, hindi naman mawawala yung ano ng tao sa amin na kami bilang enforcer. Hindi nawawala yung ano nila na kami unang-una yung gumagawa ng kalokohan. Pero ang masasabi ko dyan hindi naman lahat ng enforcer ay gumagawa ng gano'n. Kami nagtatrabaho rin ng maayos para sa ating bayan. Paano nyo po pinangangalagaan
ang inyong kaligtasan habang nagtatrabaho sa gitna ng kalsada, lalo na sa matinding trapiko o ulan? Unang-una, syempre, kapag ganong sitwasyon, kailangan, kailangan medyo may konting pahinga rin kami. Lalo na sa matinding traffic, bago matinding init, kailangan, kailangan may konting pahinga rin kami para, syempre, hindi natin masasabi minsan, yung ating lagay ng ating katawan, sa sobrang init, nakatayo tayo, bigla tayo mag-collapse. Kaya ang ginagawa namin dyan, pagka medyo nakakaramdam kami ng hindi na namin medyo kaya, kami medyo tumatabi ng konti, umiinom ng konti tubig. Pagkatapos, babalik ulit sa gitna para ayusin yung sitwasyon ng traffic. Paano po kayo nakikipag-ugnayan o nakikipagtulungan sa ibang ahensya ng gobyerno tulad ng pulisya o LGU para mapanatiling maayos ang daloy ng trapiko? Unang-una, kumukompronta kami sa aming mga matataas kung paano yung unang-unang, bago kami pumunta sa trabaho namin, kung paano yung unang gagawin namin para alam namin ang lahat ng galaw na ibibigay nila sa amin dito. Kung halimbawa merong pagbabago, syempre, sinasabi muna nila sa amin kung ano yung mga pagbabago yun para matrabaho namin ng ayos sa aming pagtatraffic dito sa kalsada. Tunay ngang hindi biro ang tungkulin ng isang traffic enforcer, hindi lang sa kanila nakasalalay ang responsibilidad sa kaligtasan, kundi sa atin rin mga motorista. Kaya bago tayo muling bumiyahe, narito ang ilang paalala para sa ating ligtas na paglalakbay. Mga katrapiko, maging maingat sa pagbiyahe lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para masusi ang pag-check ng inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Bagets. B for brakes, L for lights, O for oil, W for water, B for battery, A for air, G for gas, E for engine, T for tires, at S for self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho mga katrapiko. Sa pagpapatuloy ng ating pag-uulat, mahalagang hindi lang dapat nakatayo sa kalsada ang ating mga traffic enforcer. Dahil dapat din silang mayroon sapat na kaalaman na umiiral sa batas at patakaran. Sir, ako nga pala si John Dave Crisostomo. Magtatanong po ako ng ilang katanungan para sa inyo. Sir, bilang tagapagpatupad ng batas trapiko, paano po kayo nananatiling updated o tumatanggap ng bagong kaalaman tungkol sa mga pagbabago sa ating traffic laws and regulations? Siyempre, bilang enforcer, nanggagaling siyempre sa aming mga matataas. Bago kami umaksyon, binabalitaan muna na kami kung paano namin ang gagawin namin sa gitna ng kalsada. May mga pagkakataon po ba na sinusubukan kayong suhulan o impluwensyahan ng ilang motorista? Paano nyo po hinahandle ang ganitong sitwasyon? Sa ganong paraan, nangyayari talaga yun yung mga pagkakataon gano'n. Pero ako bilang enforcer, ang lagi kong sinasabi sa kanila, kung ako bibigyan nyo ng ganyan, sa tagal ng serbisyo ko, baka kung yun ay ginagawa ko, baka matagal na akong wala rin sa trabaho to. Ano po ang proseso o tamang hakbang na ginagawa ninyo kapag kailangan mag-issue ng ticket sa isang motorista? Unang-una, syempre, kailangan. Pag in-issue mo lang, pag hinuli mo yung isang driver, kailangan, bilang isang manguhuli, maninikit, kailangan, maganda yung pakikiusap mo sa kanya. Para siya, hindi siya basta magalit o mag-react. Para maliwanagan niya rin na hindi yung maganda yung mga sinasabi mo sa kanya na naiintindihan niya. Pinaliliwanag mo na sa kanya na violation niya. Nang hindi ka na galit sa kanya, para siya hindi rin siya galit sa'yo, para magkasundo kayo. Yun, sa pagkakataon yun, minsan pumapayag siya bilang isang driver, pumapayag siya na magpatiket dahil sa magandang pag-iusap namin. Sa inyong karanasan, ano po ang epektibong paraan na pakikipag-usap sa mga driver para maiwasan ang gulo at mas maipaliwanag ng maayos ang kanilang mga violation? Ako, tulad ko, bilang enforcer nga, ang una kong ginagawa para sa kanila, pinakikiusapan ko sila, sinasabihan ko, tayo maging kaibigan ko kayo, maging kaibigan niyo ako. Unang-una, pagka kayo pinagsasabihan ko na bawal dyan, sumunod naman kayo dahil siyempre, kapag hindi kayo sumunod sa akin, natural,
bilang traffic enforcer, matitikitan ko ngayon. Ngayon, bilang enforcer, pinangangaralan ko yun para hindi tayo dumating sa ganong magkaroon tayo ng tikitan. Diba? Magandang araw po ulit, sir. Ako nga pala, si Tao John Paul. Ang unang katanungan, sa tagal niyo pong serbisyo, may pagkataon po ba na may karanasang hindi niyo po makakalimutan habang nasa tungkulin? Maaari niyo po bang sabihin sa amin yun? Ang unang karanasan ko dyan, ay yung ako ay nagtatraffic, nasa tabi na ako, binangga pa ako ng motor. Wala man ako magagawa dahil nasa kalsada ako. Ganun pa man, pinagamot naman ako ng motor. Ayun, at pagkatapos niya ako ipagamot, nagkasundo na kami na wala na kaming problema na pag-uusapan pa. Okay na rin ako dahil pinagamot na naman ako. Sa tingin niyo po, ano ang pinakaraniwang sanhi ng aksidente dito sa iyong lugar na sasakupan? Ang kalimitang aksidente rito, unang-una, gawa ng medyo highway nga to, yung mga tao na ayaw sumunod sa amin, na tumawid sa tamang tawiran, minsan, sila yung nadidisgrasya kalimitan dito. Saka unang-una, minsan, yung mga driver na hindi nagbibigayan, nagkakaroon tuloy ng problema, nagkakasagihan tuloy sila. Kami naman bilang public servant nga, at bilang traffic enforcer, tungkulin namin na ayusin sila, pagkasunduin, para walang maging problema sa bawat isa sa kanila. Sir, magandang araw. Ako po pala si Miko M. Arevalo. And ito po yung pang-40 na tanong. Ano po ang mga hakbang o pagbabago na gusto nyong ipatupad para mas mapaigting pa ang traffic management sa ating lungsod? Ang gusto kong maging mabago pa para magkaroon ng mga maraming traffic sign at saka yung mga pedestrian lane para ang mga bawat tao o sasakyan ay maging alerto sila sa pagdaan nila o pagtawid naman ng mga tao. Ito po yung last, sir. Sir, bilang panghuli para sa inyo, ano ang pinaka-rewarding na part ng pagiging isang traffic enforcer? Ang sa akin bilang traffic enforcer, ako ay natutuwa na yung isang driver ay napagbigyan ko at napagsasabihan ako ng, sir, salamat po at pinagbigyan niyo ako. Malaking kasiyahan sa akin yun. Bilang isang traffic enforcer, napasalamatan ako ng mga driver na maayos yung ginagawa kong tungkulin para sa kanila. Yon, sir, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa amin. At sigit sa lahat, sa inyong sa tunay na paglilingkod sa inyong traffic enforcer. Maraming salamat po. Maraming salamat. Sa likod ng bawat maayos na daloy ng trapiko, may mga taong handang magsakripisyo, nakatayo sa gitna ng panganib, bitbit ang layuning, mapanatiling ligtas ang bawat paglalakbay. Sila ang tunay na bantay trapiko. Tunay ngang hindi biro maging isang traffic enforcer sa gitna ng matinding init, polusyon at panganib ay patuloy pa rin silang nagsisilbi upang mapanatili ang kaayusan sa ating mga kalsada. Ngunit tandaan natin mga katrapiko na hindi sa kanila nakasalalay ang kaligtasan sa daan. Tayo ring mga motorista, pasahero at pedestrian ay may tungkulin at maging responsable sa ating paglalakbay. Muli, ako si Francine Misa. At ako naman si John Paul Dulce. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito ang Bantay Trapiko, kwento ng serbisyo, hatid ng Trapiko 24. Ng trapiko. Nakatutok sa tripiko. Trapiko. Pitex! Pitex! Car brakes! Dagdag ng paikata.